Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by Billionaire News Channel. Interview nila kay Mr. Brian Ang, Vice President for Trade and Industry of the Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCCI. Ito po yung pinakamalaking business group sa ating bansa. Kine-question niya ang gobyerno bakit hanggang ngayon ayaw alisin ng gobyerno yung excise tax at value added tax sa petroleum products. Dahil lang daw mawawalan ng gobyerno ng 210 billion pagtanggalin. Sabi nito, negosyanteng ito na, nagawa ka nilang nag-budget ng ang laki lang, bilyones para sa flood control project na wala naman tayong napakinabangan. Bakit hindi nila kayang tanggalin? Wala, salamat Mr. Brian Ang sa pagsasalita. Tama po kayo. Pakinggan natin siya. What I'm hearing for our members and from businessmen is, what is 200 billion today? If government was able to budget 250 billion in 2025 for flood control, and as you know, none of our taxpayers nor businessmen feel the benefits of this flood control budget. In 2020, I think a year before that, they budgeted 200 billion for flood control. So if you look at it from the larger scheme of things, we're coming from a flood control scandal where government budgeted, 450 billion. What is this 200 billion that the taxpayers urgently need now, and even the small and medium enterprises urgently need right now to subsidize their operations? Robert, this is not a time about profit squeeze, margin squeeze. This is about survival now. Jobs will be lost. There will be closures if there is no immediate help given by government. Correct. The painful part, what I'm hearing for our members and from businessmen is, what is 200 billion today? If government was able to budget 250 billion in 2025 for flood control, and as you know, none of our taxpayers nor businessmen feel the benefits of this flood control budget. In 2020, I think a year before that, they budgeted 200 billion for flood control. So if you look at it from the larger scheme of things, we're coming from a flood control scandal where government budgeted 450 billion. What is this 200 billion that the taxpayers urgently need now, and even the small and medium enterprises urgently need right now to subsidize their operations? Robert, this is not a time about profit squeeze, margin squeeze. This is about survival now. Jobs will be lost. There will be closures if there is no immediate help given by government. The painful... Yan. Delikado. Magsasara ang mga kumpanya, mawawalan ng trabaho kung walang tulong, immediate help from the government. Ang ginagawa kasi ng ating gobyerno, ayuda. Ang tinutulungan lang mga tricycle. Hindi nila makita yung buong Wala talaga. Utak I don't know anong klaseng utak. Puros pakitang tao. Uplift. Crisis Committee. Ang Vietnam na monitor ko sa mga post, tinanggal na nila ang buwis sa petroleum products nila, kaya bumaba na ang presyo ng kanilang langis doon. Ito ayaw ibaba, ayaw tanggalin yung tax. Nag-certify pa ang Pangulo, bigyan niya ako ng kapangyarihan, emergency powers, para matanggal ko ang excise tax. O binigyan nga, nagreklamo na nga si mga senador na pinapapura nyo kami, mamaya ayaw nyo naman palang gamitin. Ayun, yung meron ng batas na napirmaan ng Pangulo para tanggalin na temporarily ang excise tax. Ayaw ipatupad. Ano ba yan? Kasi kung temporarily lang naman, tanggalin nila yung excise tax, tanggalin nila yung VAT sa nako, mararamdaman natin talaga ang tulong. Lahat tayo matutulungan. Ayaw nilang tanggalin. Mas importante,
sa gobyernong ito ni Marcos Jr. ang maglikom ng buwis. Okay lang naman kung yung buwis na malikom nila ay para sa taong bayan. Paano kung ikakarga ulit sa maleta? Oh. Kaya bakit nasa huli talagang pagsisisi, bakit ko sinuportahan itong kinampanya ko pa naman ito, akala ko may malasakit. Kanina nag-report. Mga kababayan, i-report ko sa iyo starting April 14, Martes, bababa na ang presyo ng krudo ng 20 pesos. Basta hindi kami hihinto sa paggawa ng mga bagay-bagay para makatulong sa inyo. As if ang administrasyon ng Marcos Jr. ang gumawa ng paraan para bumaba ang presyo. No! Talagang bumaba ang presyo sa world market. Tapos, sasabihin na ginagawa namin ang lahat para matulungan kayo. Kung gusto nyong tulungan ang mamamayan, hindi yung ayuda, temporarily, tanggalin nyo muna ang excise tax at VAT sa petroleum. Yun. Papalakpakan namin kayo. Pasasalamatan namin kayo. Kailang, I doubt it. Sabi nga ni Mr. Ted Filon, may bumubulong sa Pangulo. Huwag mong tanggalin yung tax na yan. Sayang, sayang. Sino kaya mga bumubulong? Kasi, bakit pa nag-request ng Pangulo ng emergency powers? Bakit pa niya pinirmahan ang batas na temporarily tanggalin ang excise tax kung hindi naman lang niya gagamitin? Na ito? Bakit tayo nagkaganito? Basa tayo ng mga comments. For our members and from businessman is, what is 200? Dinamor, alisin ng VAT sa lahat ng basic service, trade, except sa luxury item. Thank you, sir, for speaking in behalf of the taxpayers. Reduction in tax means additional budget for the family to meet the rising cost. Talaga, wala. Kaya nga, nandyan si Batman, taxman eh. Siya ang tagabulong sa Pangulo, kaya sinusunod naman ng Pangulo. Wala tayong magawa. Magtiis tayo hanggang 2028. Darating na ang leader, ang Pangulo na may tapang at malasakit sa mamamayang Pilipino. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Muna si Angkol ang natagaan og sin ang iyang anak, so mag-atop na karon. Kahit gan at mamanday sa isa. So muna ni ang pag-aatopan karon sa among natagaan og gyero. Mauna ni iyang mga atop, mga kawayan ng intawon. O muna ni ang ilang atop nga kawayan lang. So karon napulian na gyud og gyero tungod sa tabang. Karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga makita gyud nato nga maayo na gyud nga tan-aw napulian natong mga kawayan lang nga mga atop ganina. So yero na gyud ang nakapuli sa mga kawayan na.
Salamat sa Ginoo ug salamat sa nagtabang sa sin, di nagyud mi maulanan. Salamat kaayo. So, pila na to ka tuig ang inyong atop nga kawayan lang? Tulo na ka tuig to. Tulo na ka tuig. Oh. So, nangagapok na gyud. Oh. Usa man si Papa mo apit nagakahulog sa tanggal sa among atop. Lagi. So, kuan gyud. Sa kalisod, di na gyud mi makapalit og hero kay puto brang among kwarta sa pagkaon namo. O, so imong bana, magmuso lang yapon. Oh. Lagi. So, pila may adlawan karon? Tag 150 ang uban 200. So, di na makasigo sa ang kuan sudan. Oh. So, salamat kaayo.